Ang karugtong ng nakaraan, kumaway ang ating bida at sinabing, mag-iingat kayo. Muling nagpasalamat ang mag-ina, habang kumaway naman si Minya. Matapos ay muling pumasok ang ating bida at ang batang si Wuwo. Hinawi nito ang kortinang kumot, sinabi ng batang si Wuwo, sa ating bida, napakabait niyo po, manggagamot Hua, sinabi ng ating bida, tumulong ako dahil iyon ang tama. Sumagot ang batang si Wuwo, at sinabi, ngunit ang ibig pong sabihin ito po ay ang mundo para kay Minya. Naupo ang ating bida at humikab ito at tila ba napagod. At sinabi, hindi ko ito magagawa magpakailanman, at ito ay naglalagay ng panggigipit ng kapwa sa tumatanggap ng tulong at sa nagbibigay ng tulong. Ang pinakamahalaga ay tulungan ang mga tulad ni Minya, para makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Matapos ay bahagyang tumungo ito at ipinikit ang mata na tila gustong matulog, at muling nagpatuloy sa kanyang sinasabi, ngunit iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin, at lalo na sa mahihirap na panahon na ito. Sinabi naman ng batang si Wuwo, na ikinuyom ang dalawang kamay, ngunit kung lahat tayo ay magsisikap at gagawin ang ating makakaya. Agad umangat ang ulo ng ating bida at sinabi, ang ilang mga problema ay hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. At kailangan natin gumawa ng mundo kung saan posible yun, o kaya naman hindi bababa sa gumawa ng isang mundo na walang digmaan. Sinabi ng batang si Wuwo, habang nakakuyom pa rin ang kamay, alam ko po, siguro po dahil wala pa akong muwang. Ngunit umaasa ako na darating ang araw na yon, pumasok sa alaala ng batang si Wuwo kung paano ginamot ng ating bida ang kanyang tatay. At paglaki ko gusto kong maging katulad mo, at mas maraming tao ang sumusunod sa iyong halimbawa, at sigurado akong magbabago ang mundo balang araw. Na ipinasok niya sa kanyang munting isipan, habang siya ay nangangarap. Nangalumbaba ang ating bida, at tila ba naisipan niyang asarin ang batang si Wuwo. At sinabi niya na ito ay walang pag-asang ideya, agad nagalit ang bata at sinabing wag mo akong kulitin. Ngumisi lang ang ating bida. Maya-maya ay tumayo ito at sinabi, maaaring hindi ako isang dakilang tao para sa akin sarili. Ngunit sana ay matupad ang pangarap mo, at sana talaga ay magbago ang mundo. Kaya napapaisip ako, gusto mo bang magtrabaho bilang aking katuwang? Tila ba nagtaka ang batang si Wuwo? Pakiulit po, isang katuwang, humakbang ang ating bida palabas at sinabi, kung ayaw mo naman, maaari mo itong tanggihan. Agad sinabi ng batang si Wuwo, hindi teka lang, gagawin ko ito, gusto ko ito, ngumiti ng bahagya ang ating bida at bahagyang sumulyap sa batang si Wuwo. Kung ganoon, ay pumunta muna tayo sa bukid at maghanap ng abaka. Natigilan ang batang si Wuwo, at sinabi, ngunit, ang abaka sa bukid ay medyo malayo dito. Muling lumingon ang ating bida, mula sa liwanag na nakakasilaw, kumunat ang noo ng ating bida, sabay sabi, bakit? Ayaw mo bang pumunta? Tila naman natakot si Wuwo, at baka mawala ang kanyang oportunidad na maging katuwang ng isang manggagamot, agad siyang tumugon at sinabi na pupuntahan niya agad ito. Sinabi ng ating bida, mabuti kung ganon, at ito ang una mong gawain ngayon bilang aking katuwang. Habang ito ay humakbang na palabas ng pinto, muling tumugon ang batang si Wuwo, opo Ginoo. Susunod na po ako, sana po ay makabalik tayo bago lumubog ang araw. Hindi napansin ng batang si Wuwo, na huminto sa pinto ang ating bida, at sa kanyang pagmamadali ay nabangga siya sa likuran nito, nang mahimasmasan sa pagkakabangga, ay napasilip ito sa may baywang ng ating bida, agad nagulat nang makita niya kung bakit ito napahinto, nakita niya ang kanilang kapitbahay na nasa harapan nila, sinabi ng isang may edad na lalaki, Ginoo, maaari mo bang tingnan ang sugat ko? Sinabi naman ng may edad na babae, ang aking anak, ay 2 araw nang nakakaranas ng diarrhea. At sinabi pa ng isang lalaki, maaari mo bang gamutin ang aking asawa Ginoo? Agad pumunta ang batang si Wuwo, sa harapan na hindi makapaniwala. Muling nagsalita ang lalaki, pakiusap Ginoo, iligtas mo ako. Sinabi pa ng isa, pakiusap tingnan nyo naman kami Ginoo. Tulungan nyo kami Ginoo. Agad tinawag ng ating bida ang batang si Wuwo, oy, aking katuwang. Tumingin ang batang si Wuwo, at sinabi, bakit po manggagamot Hua? Sinabi ng ating bida, ano pa ang hinihintay mo? Papasukin mo ang mga pasyente sa loob. Sabay itiniklop ang kanyang manggas ng damit.
Sa maaliwanas na panahon, sa abandonadong kubo, pinapasok nito ang mga tao, na naghihintay na matingnan ang kanilang nadaramang sakit, bitbit ang kanilang pag-asa na maiibsan ang kanilang karamdaman. Ang sakit na matagal na nakatago at nararamdaman sa kanilang katawan ngunit dahil sa kapos sa pinansyal ay tila ba walang puwang para sa kanilang mahihirap ang magpagamot. Subalit dahil sa pagsulpot ng ating bida, dumating ang kanilang pag-asa. Pinapasok ng batang si Wuwo, at pinaupo ang mga nagpapagamot, ang bawat isa ay ineksaming ng ating bida, habang katuwang si Wuwo, dala ang plangganang may tubig na muntik pa niyang ikatamba. Sumapit ang dapit hapon nang matapos may eksamin. Ang lahat ay nagpasalamat at umuwi sa kanilang tahanan. Napaupo sa pagod ang batang si Wuwo, at habang nagpupunas ng pawis, sinabi nito, "Hay, sa wakas natapos na rin. Naubos na yata ang sigla ko." Matapos ay napasulyap ito sa ating bida na, nakaupo at abala sa kanyang ginagawa sa harap ng cannabis. "Kahanga-hanga ka talaga, manggagamot hua," sumagot ang ating bida, ngunit hindi lumingon, "Ganun ba?" Muling nagsalita ang batang si Wuwo, sabay sinabi, "Alam mo ba wala pa ako nakikilalang katulad mo." Gamaan ang pakiramdam ng ating bida sa sinabi ni Wuwo at tila ba ito ay nag-alis ng bar sa lalamunan, "Ahem. Masyado mo naman akong pinupuri," ngumiti ang batang si Wuwo at sinabi, "Sigurado akong lubos na pinahalagahan ng mga taga-nayon ang iyong mga pagsisikap." Maya-maya pa ay nagtaka pa ito, at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngumisi ang ating bida at sinabi nito sa batang si Wuwo, "Papalubog na ang araw." Matapos ay tumayo ito bitbit ang sisidlan at muling sumulyap, at tinanong ito kung saan lugar sa bukid makikita ang abaka. Agad tinanong muli ng batang si Wuwo, kung saan ito balak pumunta. Ngunit alanganin na sa oras maaaring magsilabasa na ang mga ligaw na hayop. Subalit sinabi ng ating bida, "Kung ganoon dalhin mo na ako doon, at ipakita kung saan ito maaaring makuha." "Ginoo," muling saway at tawag ng batang si Wuwo. Samantala, sa paglubog ng haring araw, muling nagningning ang buwan at bituin sa kalaliman ng gabi. Sa isang palasyo na naiilawan ng mga mapupusyaw na liwanag. Habang sa dulo ng bahagi ng pasilyo, ay mayroon nag-uusap. Nakaupo ang lalaki sa lamesa, tila ba ito ay mataas na uri ng tao. "Ibig mo bang sabihin, ang isang taong namatay na at muling nabuhay?" Habang ang kamay ay may hawak na baso na may laman alak at sinabi, "Ha, ito ay nakakatawang biro." Sinabi naman ng kanyang kausap, mayroon po higit sa 30 katao na nakasaksi mismo sa mga pangyayari. Napatigil sa ere ang kanyang tangka sa pag-inom ng alak. Muling sinabi ng lalaki, "May mga pagkakataon na maaaring walang basehan dahil baka ito ay tsismis lamang. Ngunit kung ito ay totoo man, ay naniniwala ako na dapat nating kilalanin kung sino siya." Tumingin ang lalaki at sinabi, "Kaya pala gumagala ka kanina. Kung ganoon nahanap mo na ba itong tinatawag na banal na manggagamot?" Sabay tungga ng alak, agad sinabi ng lalaki, "Nagtanong-tanong pa kami, ngunit ang tingin ko ang binatang ito ay nasa edad 20. Bahagyang ngumiti ang lalaki, siya ay si military colonel, o koronel ng militar na si Kauren. Sinabi nito, "Kung totoo ang sinabi mo, siya ay dapat na matalino." Ang matandang Daoist ang ermintanyo at muling isinilang bilang isang binata. Kinabukasan, maagang dumating ang ating bida sa klinika ng matandang Feng, manggagamot na Shi. Ang tamang pagtahi sa daluyan ng dugo, maging ang tamang pag-pump at push ng CPR. Habang nakaupo ang ating bida, kaharap ang dalawang manggagamot. Sinabi ng ating bida, "Gusto ko po na ituro sa inyong dalawa ang mga teknik na ito." Agad nagulat ang dalawang manggagamot, natuwa ito at sinabi, "Seryoso ka ba?" Tumango-tango ang ating bida ng nakangiti, at sinabi, "Siyempre naman po." Sa sobrang kagalakan ng dalawang manggagamot at sa labis na tuwa, ay naglabas ito ng ilang pilak at ginto, bilang pagtanaw na utang na loob sa ating bida. Sinabi ng matandang Feng, "Maraming salamat, young Master Hua. Maaari bang kunin mo ito bilang tanda ng aking pagpapahalaga?" Maging ang manggagamot Shi, ay may inalok din na ilang piraso ng pilak. Nakatawang itinaas ng ating bida ang kamay at tumanggi ito. At sinabing, "Hindi niyo na po kailangan gawin ito." Sinabi ng manggagamot Shi, "Ngunit tama lang na bayaran ko ito ng presyo."
At sinabi naman ng manggagamot Feng, para ito sa pag-aaral ng isang bagay na napakahalaga. Napakamot ng pisngi ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, sa bagay totoo naman yun. Maya-maya ay biglang may sumigaw at tumawag, manggagamot na Feng. Mula sa labas ng klinika, agad napalingon ang tatlong manggagamot. Sinabi ng lalaking dumating na isang opisyal na militar mula sa gusali ng pamahalaang panlalawigan. Nagtataka na napatingin ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, bakit may opisyal na militar dito? Agad patakbong pumasok ang isang opisyal na militar. At tumawag ito, manggagamot Feng, agad nagbigay ito ng respeto at sinabing, kailangan namin ng inyong tulong, mga ginoong manggagamot. Hindi mabilang na mga sundalo ang mga nasugatan habang pinapabagsak namin ang mga bandido sa bundok. At maaaring mamatay sila sa mga sandaling ito, at wala na pong oras kaya dapat na po tayong pumunta ng sabay-sabay. Habang nakatingin ang tatlong manggagamot, bahagyang napakunot ng noo ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, ang mga tulisan sa bundok na naman. Sinabi naman ng manggagamot Shi, naku, ito ay hindi maganda. Agad kumilos ang matandang Feng, at sinabi kailangan na nating magmadali. Umuna ang dalawang manggagamot, tinawag ng ating bida ang manggagamot na si Feng, na ikinalingon nito. Sinabi ng ating bida, maaari ba akong sumama sa inyo? Habang nakatingin ang dalawang manggagamot, sinabi nito, sa kanilang isipan, Young Master Hua. Tama ba, kung isasama namin ang Young Master Hua, makikita namin mismo ang kanyang mga kasanayan medikal. Habang nakatingin ang dalawang manggagamot sa ating bida, lumipas ang mga oras, sa mahabang paglalakbay sa kabundukan ng Mashen. Hanggang sa sumapit sila sa isang silungan, sinabi ng opisyal na militar, nandoon ang mga sugatan. Sabay turo nito, matapos ay pumasok sila sa loob, lumingon-lingon ng ating bida nakita niya ang napakaraming sundalo sa loob ng kuta. Sinabi nito sa isipan, hindi pa ba dumarating ang mga kritikal na sugatan? At saka parang gasgas at minor na fracture lang naman ang mga sundalong ito. Hanggang napadako ang tingin niya sa isang kubol na tila may mga umuungol at dumadaing na tila ba ito ay nasaktang at humihingi ng tulong. Agad siyang tumungo doon, at sinabi sa kanyang isipan, huwag mong sabihin sa akin na. Agad hinawi ang kortina, at tumambad sa kanya ang nakahilera na mga sugatan na sundalo na ikinagulat ng ating bida, humihingi ng tulong ito, at nagmamakaawa na iligtas ito, nanay ko, ayoko pang mamatay, tulungan mo kami. Mga daing at ungol na tila ba ay naghihingalo patungo sa kamatayan, napakunot ng noo ang ating bida, at sinabing, alam ko na, lahat ng mga sundalong ito ay napunta na dito dahil malapit na silang mamatay. Samantala, mula sa isang kubol, nakarinig siya ng mga daing at ungol na tila ba ito ay nahihirapan, agad siyang dinala ng kanyang mga paa doon, hinawi niya ang nakatabing na kurtina, at tumambad sa kanya ang nakahiga at nakahilerang sugatan. Na humihingi ng tulong na makaligtas at mabuhay. Ngayon ay alam na niya kung bakit ibinukod ng kubo ang mga sundalo naghihingalo na sugatan, dahil alam na niya na ang mga ito ay patungo na sa kamatayan. At habang nakatutok siya sa mga sundalong naghihingalo, sumunod pala ang matandang Feng, at hinawi ang kurtina. Agad pumasok ito at sinabi, Young Master Hua, darating pa mamaya ang mga sundalong sugatan. Sumunod din ang manggagamot na Shi, at hinawi din ito ang kurtina at sinabi, tama, mas mabuting gamutin muna natin ang ibang pasyente. Agad sumagot ang ating bida, at sinabing, hindi, habang nakatutok sa mga naghihingalong sundalo. Tinupi nito ang manggas ng kanyang damit, at humakbang ito, at sinabing, dapat muna nating iligtas ang mga nangangailangan ng agarang paggagamot. Nagtaka naman ang dalawang manggagamot, sinabi ng manggagamot Shi, habang nakasunod na naglalakad sa ating bida, tingnan mo manggagamot Hua, wala ng pag-asa ang mga pasyenteng ito. Sinabi naman ng manggagamot Feng, maaaring yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga sundalo ay inilagay dito. Habang ang ating bida ay patuloy na naglakad habang lumingon-lingon. At mula sa mga nakahigang sundalo, isang sugatan ang pilit na inangat ang nanginginig na kamay, at pilit na kumapit sa paa ng ating bida. At sa nanginginig nitong boses, Ginoo, pakiusap. Iligtas mo ako, napatingin ang ating bida habang ito ay nakatayo, sinabi nito sa kanyang isipan. Parang hindi tumatagos na sugat, sugat ba iyon?
Kung ganoong, kung hihiwain ko ang kanyang tiyan na walang impormasyon, ibig sabihin may posibilidad na maaaring nagkamali ang lahat. Umupo ito at tinignan mabuti ang lalaking naghahabol ng hininga, at muling sinabi sa isipan, kung susubukan kong iligtas ang lalaking ito ng walang ingat, maaaring hindi ko magamot ang ibang mga pasyente sa tamang oras. Sana ba kung mabuhay ko ang X-ray vision sa kalooban ko? Pumikit ang ating bida, napakuyong pa ito at naiinis. Dahil hindi agad ito gumana, nang sinubukan niyang magkonsentrasyon, saka ito gumana. Lumabas ang tila screen sa tiyan ng lalaking sugatan. Sabay dilat ng kanyang mata, gumana na. Muling sinabi sa kanyang isipan, hindi tinamaan ng palaso ang kanyang bato, ngunit tinamaan ito ang kanyang maliit na bituka. Wala na akong choice, ngunit kailangan kong hiwain at buksan ang tiyan niya. Umungol ang lalaki, na kahit ito ay nahihirapan, ay pinilit nitong sinabi, Ginoo. Tumingin ito sa ating bida, at muling sinabi, gusto ko pang mabuhay. Matapos ay pumikit ito, at tila nahihirapan na itong huminga. Hinawakan ng ating bida ang kamay ng lalaki, gusto niyang ipadama sa lalaki na mayroon pag-asa, at sinabi ng ating bida, pangako po ililigtas kita Ginoo. Agad siyang kumilos, inilipat niya at inihiga ang lalaki sa maliit na papag, matapos ay kanyang pinulsuhan ito, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, normal ang kanyang paghinga, at parehong steady ang kanyang pulso. Sigurado na tumatalab na ang pampamanhid, matapos ay sinabi, ngayon ay hihiwain ko na ang tiyan ng pasyente. Ano? Sabay na pamulagat ang dalawang manggagamot. Inilabas ng ating bida ang pinagawa niya kutsilyong maliit na nagsisilbi niyang scalpel sa panahon ni Jinsu, ang ating bida. Matapos ay kinuha ang kanyang panyo at tinakpang ang kanyang ilong at bibig. At sinimulan niya itong hiwain ang tiyan ng lalaki, nang laki ang mata ng dalawang manggagamot, at sinabi sa kanilang isipan, hiniwa niya ang tiyan, nang wala man lang na kahit isang saglit na pag-aalinlangan, ipinasok ng ating bida ang kanyang kamay sa loob ng hiniwang tiyan, matapos ay naghanap at tila ba naghahalungkat ang kanyang kamay sa loob ng tiyan ng lalaki, kumapa-kapa ito, at nang makapa nito, ang kanyang hinahanap. Nakita ko na, sabi ng ating bida sa kanyang isipan, agad niyang kinuha ang dulo ng palaso, matapos ay tinignan niya ito. Habang nakatingin ang manggagamot na sinabi nito, sa ating bida, hindi ako makapaniwala na binuksan mo lang ng ganun, ang tiyan ng isang taong buhay pa. Habang nakatutok ang ating bida sa dulo ng palaso, sinabi niya, tinanggal ko lang ang kakaibang bagay. Ngayon ay tatahiin kong muli ang naputol na maliit niyang bituka. Bahagyang napasigaw ang dalawang manggagamot, at sinabi, ano? Tatahiin mo at ibabalik. Nagpapatawa ka ba? Paano mo posibleng tahiin muli ang bituka? Subalit hindi ito sinagot ng ating bida, lumingon ito sa dalawang manggagamot na nasa magkabilang pwesto at sinabi, manggagamot maaari mo bang hilahin ang mga dingding ng tiyan palabas? Manggagamot na Fang, maaari ka bang gumamit ng malinis na tela, upang alisin ang dugo sa kanyang tiyan? Agad sumang-ayon ang dalawang manggagamot, agad nilang tinakpang ng kalahati ang kanilang mukha. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isipan, ililigtas ko siya. Kahit na anong manyari, ngayon ay sama-sama tayong magpatuloy. Maya-maya pa ay tumutok ang manggagamot maging ang manggagamot Fang. At maging ang ating bida, tumulo ang dugo ng lalaki, dulot sa ginagawang pag-oopera. Habang ang mga kamay ng ating bida, ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Napasulyap ang manggagamot na sa ginagawa ng ating bida, gulat na sinabi sa kanyang isipan, nakakagulat na makita siyang nagdudugtong sa mga daluyan ng dugo, ngunit talagang kakaiba na isipin ko na nananahirin siya ng bituka ng isang tao, patuloy sa pagtahi ang ating bida, na sumulyap naman ang manggagamot na Fang, at sinabi naman ito sa kanyang isipan, ito ba ay tunay na mga kasanayang medikal ng isang mortal lamang? Sinabi ng ating bida, malapit na tayong matapos. Habang pinagpawisan ito, lumipas ng ilang minuto. Binitawan ng ating bida sa kahon ng tools ng kanyang ginamit. Matapos ay inalis ang takip sa kanyang mukha, at lumanghap ng hangin. At sinabing, tapos na, at nang matapos ay naghugas ito ng kamay sa malinis na tubig. Nakangiting lumingon ang ating bida sa dalawang manggagamot at sinabi, hindi ko magagawa ito kung wala ang tulong ninyong pareho.
Nakangiting nagtanggal ng takip ng mukha ang manggagamot Shi, napakamot naman ang ulo ang manggagamot Feng, kumuyam ang mga kamay ng dalawang manggagamot na tila ba mas gusto pa lumawak ang kanilang kaalaman sa kanilang paggagamot. Sinabi ng manggagamot Shi, sa kanyang isipan, mukha siyang napakakalmado kahit nakatatapos lang niyang gawin ang isang kahanga-hanga at kakaibang pamamaraan na paggagamot. Habang nakakuyong pa rin ang dalawang kamay, na mayroon pag-asa. Maging ang manggagamot na Feng, at sinabi nito sa kanyang isipan, kung matututunan ko lang sa kanya ang kasanayan iyon. Ito ay isang kakayahan na handa akong magbayad ng 100,000 ginto. Tumingin ang ating bida sa direksyon ng mga nasugatan at muling ibinalik ang telang nakatakip sa kanilang ilong at bibig, at sinabi, kung ganoon ay ililigtas natin ang mas maraming pasyente. Lumipas ang mga oras. Sa pagsapit ng gabi, sa kabilugang ng buwan na nagsisilbing liwanag sa kadiliman ng gabi. Isang pangkat ang makikita sa gitna ng kadiliman, dala ang mga kabayo na sumasabay sa mga mandirigmang sundalo. Mabagal ang mga hakbang, habang makikita ang lalaking, military colonel na si Cao Ren, na nasa gitna, habang nakasakay sa kanyang kabayo. Habang ang isa ay nasa isang tila karito na hila ng kabayo, pumasok sa isipan ng koronel na si Cao Ren, kung paano nahiwal ng espada ang hita ng lalaking nasa kariton. Sinabi sa kanyang isipan, hindi ko akalain na masusugatan si Foreman Lin, ng mga bandidong bundok na iyon. Masama ito, isa siyang magiting na mandirigma na may mahusay na talento, bahagyang itong lumingon at sinulyapan niya si Foreman Lin, na napapadaing sa sakit, at tila ba ito ay nahihirapan na. At muling sinabi ni Colonel Cao Ren, ipagpalagay ko na ito ay hindi madali. Matapos ay napapikit ito ng mariin at napakuyom. Para mailigtas siya ng mga manggagamot, maya-maya pa ay natatanaw na nila ang kampo. Nang makalapit ay pinahinto na nito ang kabayo, agad bumaba sa kabayo si Colonel Cao Ren, at hinayla ang kabayo palapit sa kampo. Napansin nito ang mga pangkat ng sundalong mandirigma na tila nauumpukan sa labas ng isang kubul malapit sa Tarangkahan. At hindi nabigyan pansin ang kanilang pagdating, sinabi nito sa kanyang isipan, ano ba ang nangyayari? Nandito kami sa gitna ng labanan, agad sumigaw si Colonel Cao Ren, at sinabi, nababaliw na ba kayong lahat? Mga bastos kayo, anong ginagawa nyo, sa mga ganitong sitwasyon? Sigaw ni Colonel Cao Ren, nang lumapit, para sugurin ang mga sundalong militar, na agad nagpulasan ang mga sundalo at nagkanya-kanyang takbo, agad naman. Lumabas ang lalaking opisyal ng militar, ang lalaking sumando sa mga manggagamot para umakyat ng bundok. Sinabi pa ni Colonel Cao Ren, hindi ito ang oras para kayo ay magpakatanga na isang pangkat ng mga kalalakihan katulad nyo. Agad naman itong tinawag ng lalaking opisyal ng militar. Colonel Cao. Patawad, hindi po ito tulad ng iniisip nyo Ginoong Cao. Sabay tungo nito para magbigay galang, pinapanood po namin ang isang manggagamot. Agad nagtaka si Colonel Cao Ren, ano? Pinapanood nyo ang isang manggagamot? Nagbigay ito ng respeto, at sinabing, ang batang manggagamot na binanggit ko po sa inyo noon ay mayroon po na iligtas. Ngayon lang, ang ika-4 na sundalo po na nasa kritikal na kondisyon, na nasugatan ng mga palaso. Bahagyang nagulat si Colonel Cao Ren, at sinabi, ano kamo, ang batang manggagamot? Pumasok sa kanyang alaala, nung huli silang nag-usap ng opisyal ng militar. Nang gabing yun, sinabi ng lalaking opisyal ng militar. Nagtatanong-tanong pa kami, ngunit tila siya ay napakabata pa sa kanyang edad na 20. Sinabi niya noon, kung totoo yan, siya ay dapat nakatulad ng isang matalinong matandang Daoist ang ermitanyo na muling isinilang bilang isang binata. Agad na tila nagliwanag sa kanyang harapan, gulat na sinabi sa kanyang isipan, narito ang manggagamot na iyon. Kung ganun ay, muling pumasok sa kanyang isipan ang sugatan na si Foreman Lin, baka mailigtas niya si Foreman Lin. Agad na lumingon ito sa kanyang kasamang kawal, at sabay sabi nito, dalhin niyo sa kubol si Foreman Lin. Mabilis na sumunod ang sundalong kawal, namumutla na ito at tila hirap na sa paghinga, wala na tayong oras, bilisan niyo. Sabi ni Cao Ren, sa mga sundalong kawal, agad naman napalingon ang ating bida. Mula sa isang kampo, ng mga opisyal ng mga sundalong kawal, sa kabundukan ng Ma Shen. Agad hinawi ng Colonel Cao Ren,
ang kurtinang pinto sa isang kubol at sinabi ni Colonel Kauren, "Nandyan ka ba?" "Nasaan ang manggagamot?" Agad naman napalingon ang ating bida sa direksyon ng sumisigaw. Humakbang si Colonel Kauren, kasunod nito ang sugatan na Formanlin, na bitbit ng mga sundalong kawal sa isang malapad na higaan kahoy. Nagulat ang dalawang matandang manggagamot, maging ang ating bida ay napatingin, at nagtataka, sinabi niya sa kanyang isipan kung ano ang ginagawa ng isang general dito. Muli itong nagtaka nang biglang nagmadaling tumayo ang dalawang manggagamot at tumakbo palapit sa Colonel Kauren, agad itong yumuko at nagbigay ng respeto. Sinabi ng dalawang manggagamot, "Magandang gabi po Colonel Kauren." Nang marinig ng ating bida ang pangalan, nakaramdam siya ng pagtataka at mga tanong sa kanyang isipan. Si Kauren ba yan, talaga ba, ang sikat na Grand Marshal Kauren ng Zishao? Agad yumuko ang ating bida at nagbigay ng respeto. "Magandang gabi po, Ginoo, ako po si Huafu, mula sa tahanan ng Hua." Nagulat ang Colonel Kauren nang makita niya ito. Sinabi nito sa kanyang isipan, napakabata pa niya. Matapos ay sinabi nito, "Sinabi sa akin na mayroon kang pambihirang kakayahan sa medisina." Bahagyang nagtaka ang ating bida, habang ito ay nakayuko. Muling sinabi ni Colonel Kauren, ang sundalong nandoon. Sabay turo kay Formanlin, habang nakahiga ito at buhat ng dalawang kawal sa magkabilang dulo. "Sa tingin mo ba mailigtas mo siya?" Tumingin ang ating bida sa Colonel Kauren, at sinabi, "Una. Titignan ko muna ang sugat niya." Sabay humakbang ito at nilagpasan ang Colonel Kauren. Nang tinignan niya ang sugat ni Formanlin, sinabi niya sa kanyang isipan, ito ay isang hiwa kaya siya may sugat sa kanyang hita, kahit na nasira ang rectus femoris, ligtas ang arterya niya, at hindi siya malalagay sa anumang panganib basta mapatigil ko ang pagdurugo nito. Lumapit si Colonel Kauren, at sinabi, "Kumusta ang sugat niya?" Agad sinabi ng ating bida, "Medyo malala siya, ngunit makakaligtas siya." Muling sinabi ng Colonel Kauren, "Totoo ba? Kung ganun ay mailigtas mo siya." Sumulyap ang ating bida at sinabi, "Oo, kaya ko." Agad sinabi ni Colonel Kauren, "Kung ganoon, gamutin mo siya kaagad." Tumingin ang ating bida, tila ba hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Colonel Kauren, at sinabi, "Gagamutin ko siya mamaya, pagkatapos kong gamutin ang mas malala sa kanya." Sabay humakbang ito na nilagpasan ang lalaki, tila ba hindi rin ito nagustuhan ito ni Colonel Kauren, mabilis niyang hinawakan ito sa balikat at galit na sinabi, "Anong ibig mong sabihin na gagamutin mo siya mamaya? Inuutusan ko kayo na gamutin niyo siya ngayon din." Napahinto ang ating bida, nilinggan nito si Colonel Kauren, na nakakunot ang noo, at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ng buhay ang pasyenteng yan, kahit hindi ko siya agad-agad magamot. Ngunit kung uunahin ko muna siyang gamutin, isa pang pasyente ang mamamatay sa mga oras na ito. Gusto mo bang iligtas ang isa sa iyong mga tauhan sa kabayaran ng isa pang buhay ha?" Colonel Kauren, tila ba natauhan ito sa sinabi ng ating bida, hindi ito nakakibo, mababakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Sabay humakbang ang ating bida, naiwan sa ere ang kamay ni Colonel Kauren, mula sa pagkakahawak niya sa balikat ng ating bida. Muling sinabi ng ating bida, habang siya ay naglalakad palayo kay Colonel Kauren, "At kung hindi naman iyon ang kaso, maaari ka na munang lumabas sa kubol na ito, at itigil ang pakikialam sa aking trabaho dito. At kailangan ko pang magligtas ng maraming pasyente hanggat maaari, Ginoo." Mula naman sa labas ay pumasok ang isang kawal na sundalo, tinawag nito si Colonel Kauren, at sinabi na muling dumating ang mga tulisan sa bundok sa mga nayon. Muli sinabi pa nito, dinala po nila ang mga babae at bata, bilang mga bilanggo. Nabigla si Colonel Kauren, sa sinabi ng kanyang kawal, agad humakbang si Colonel Kauren, palabas. Humakbang ito, at bago ito umalis sinabi sa ating bida, "Kung gayon ay iiwan ko ang lugar na ito sa iyong mga kamay, ngunit kailangan mong iligtas ang maraming sundalo hanggat maaari." Matapos ay hinawi na nito ang kurtinang pinto at tuluyan na itong lumabas. Tila nakahinga ng maluwag ang ating bida, nakatawang sinabi nito, "Kailangan pa ba niyang sabihin ng malinaw?" Habang inaayos niya ang pagkakatali ng telang puti na pinangtatakip niya tuwing siya ay nag-oopera. Takot naman ang nararamdaman ng dalawang manggagamot. Nanginginig nitong sinabi, "Paano ka nakakapagsalita ng ganyan kay Colonel Cao?
Paano kung magdesisyon siyang patayin ka? Sinabi naman ng ating bida, sa palagay ko iyon ang gagawin niya. Gusto niyang nakitang mamatay ang mga pasyenteng ito nang hindi makakatanggap ng paggagamot. Sinabi naman ng manggagamot Feng, hindi mo ba alam na ang kanyang ama ay isang Chang Shui colonel? Sinabi naman ng manggagamot na Shi, at siya ay isang tao, na ang mga taong tulad natin ay hindi man lang maglalakas loob na tingnan ito. Tila hindi ito nagustuhan ng ating bida, umungol ito na tila nagalit. Note, si Chang Shui Coronel, isa sa 5 koronel ng Hilagang Hukbo na responsable sa pagtatanggol sa kabisera at pagpapanatili ng kaayusan ng publiko, ang nakababatang kapatid ni Zhuge Liang na si Zhuge Jun, ay nasa posisyon din. Lumingon ang ating bida, matalim ang mata na tumingin ito sa dalawang manggagamot, na parang lobo na mangangain ng tao. At sinabing, sino sa inyong dalawa ang gustong paalisan ko dito? Lalong natakot ang dalawang manggagamot at sinabing, kalimutan mo na lang ang sinabi namin. Lumipas ang oras, sa nayon, kasalukuyan patapos na ang kaguluhan nang dumating ang pangkat ni Colonel Cao Ren, sumigaw ang mga sundalong sumaklolo sa nayon, at sinabi, ang mga iba na bandido na naiwan, ay tumatakas, huwag ninyo hayaang makatakas sila. Agad naman nagpasalamat ang iba pa. Marami pong salamat, Ginoo. Nagpapasalamat po kami ng sobra, hooray, mabuhay ka Colonel Cao Ren. Nang matapos ang pangsamantalang kaguluhan, lumapit ang isang sundalo, kay Colonel Cao Ren, habang nakasakay sa kabayo, at sinabi, Ginoo, bumalik na po ang lahat sa kampo ang mga kasama nating kawal, pati na rin po ang mga nagpasakop sa mga natitirang bandido. Agad tumugon si Colonel Cao Ren, at sinabing, magmadali na tayong bumalik at makarating tayo agad sa kampo bago sumikat ang araw. Opo, Ginoong Colonel Cao Ren, sagot ng sundalo kawal. Hinayla nito ang kabayo, nang may biglang naramdaman nito kirot na bumaon sa kanyang paanan. Nalalong bumaon ng hinayla niya ang kabayo, Napalakas nitong daing, ang aking pinsala, agad nagtanong ang sundalo at sinabi, ayos ka lang po ba Ginoong Colonel Cao Ren? Agad naman sinabi nito, ayos lang ako, wala lang ito. Pumasok sa isipan ni Colonel Cao Ren, kung paano siya natusok ng Carl Troops, sinabi nito sa kanyang isipan, hindi ko akalain na magkakalat ang mga bandido sa bundok ng mga caltrops sa buong daraanan na lupa. Dapat akong maging mas maingat, hinayla nito ang kabayo para umalis, at sinabi bumalik na tayo sa kampo. At sinabi sa kanyang isipan, mababaw na sugat lang yon. Sigurado ako na hindi ito lalala pa, habang makikita ang caltrops na nakakalat sa lupa na may naiwan dugo. Samantala, sa kampo, lumingon ang ating bida at sinabing, tapos ko ng gamuting ito, yun susunod naman. Bahagyang nagpunas ng pawis ang ating bida, lumapit ang opisyal na militar, sa ating bida at sinabi, wala na po kaming mga pasyente na nasa kritikal na kondisyon dito, ngumiti ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili, sa wakas, napaupo sa pagod ang dalawang manggagamot at sinabi, ng manggagamot Shi, eksakto kung gaano karaming mga tao ang ating ginamot, nagpunas naman ng pawis ang manggagamot na Feng, at sinabi, hindi ko lang gusto ang ideyang ito. Tumayo ang ating bida at lumapit sa dalawang manggagamot. At sinabing anong ginagawa ninyong dalawa, sabay na pataas ng ulo ang dalawang manggagamot na may halong pagtataka. Esenenyes ng ating bida ang kamay na nakaturo ang hinlalaki. Nakatawa ito, at sinabi, oras na para tingnan natin ang pasyente na nasa labas. Samantala sa kampo pa rin, sa kalaliman ng gabi. Habang nakabantay ang dalawang sundalo sa labas ng kubol. Inilapag ng manggagamot ang paa ni Colonel Cao Ren, matapos itong bendahan, at sinabing, tapos ko na pong gamutin ang sugat nyo, Ginoo, napasigaw sa kirot si Colonel Cao Ren, nang hawakan niya ang kanyang paa. Muling sinabi ng isang manggagamot, bagaman hindi malalim na sugat, dapat kang mag-ingat dahil natusok ka ng metal. Agad sinabi ni Colonel Cao Ren, naintindihan ko, ito ay maayos na, maaari ka nang magpahinga. Agad yumuko ang manggagamot at sinabi, sana ay magkaroon ka ng tahimik na gabi Colonel Cao Ren, matapos itong magpaalam. Nang mapag-isa si Colonel Cao Ren, habang nakaupo, ay napapaisip ito, at sinabi, mababaw na sugat lang ito. At magiging maayos ako, at ako dapat, at hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng pagkalason sa isang meta lamang. Na tila ba sa kanyang anino ay mababanaag ang pagkawala nito sa sarili. At mula sa loob ng isang sugat,
ay unti-unting kumakalat ang isang uri ng sakit na tetano. At habang nakaupo ang ating bida, nakalagay ang dalawang kamay sa pisngi, tila ba kay lalim ng kanyang iniisip. Sinabi niya, "Hay, kailangan kong sabihin sa kanila ang tetano." Matapos ay tumingin sa taas at pumasok sa kanyang isipan ang mga gamot sa sugat, ang mga bagay ay magiging mas madali kung mayroon lamang penicillin. Ngunit imposible mahanap ito sa ganitong panahon. Sa palagay ko ay ang pinakamahusay na magagawa ko, ay painumin ang mga pasyente ng berdeng amag, ang pangunahing sangkap ng penicillin. Mula sa loob ng kubol tumayo ang ating bida at pumalakpak para kumuha ng atensyon sa mga naroon. Ang sinabi, "Sige, para sa lahat, maaari ko bang makuha ang atensyon ng lahat, paumanhin?" Habang patuloy itong pumalakpak, matapos ay tumayo ito sa gitna at sinabi, "Para sa mga naputol o nabutas ng metal, na mayroon posibilidad na magkaroon ng lason ng metal, kaya makinig kayong mabuti." Sinabi ng mga nakikinig, sa kanilang isipan, "Ano? Lason sa metal?" Agad silang nakiusap sa ating bida at tila ba nagmamakaawa, itinaas ang mga kamay at sinabi, "Sinasabi mo ba na maaaring malason kami sa metal na may lason? Hindi ba kailangan na putulin ang amin mga paa kung kami ay malalason sa metal na yun?" Itinaas ng ating bida ang hintuturo, at sinabi, "Kaya nga dapat ay kailangan nating siguraduhin na hindi nyo makukuha ang lason." Sinabi ng ating bida, habang nasa kanyang isipan ang mga pagkain na may amag, at sinabi, sa kanya isipan, ang mga ito ay maraming uri ng pagkain na maaaring maging berdeng amag. Ngunit kung ito ay nagamit sa maling paraan, maaaring ilagay sa panganib ang pasyente. Kaya't pumunta tayo sa isang bagay na medyo mas ligtas, sabi pa nito sa kanyang isipan. Sinabi pa ng ating bida habang itinaas pa ang dalawang kamay, at sinabi, "Gusto kong humanap kayo ng sirang gatas ng kabayo na may amag. Ito ay dapat na berdeng amag, naiintindihan ko na ito ay maaaring nakakagalit, ngunit maaaring ubusin ng isang mangkok araw-araw." Agad naman nagbulungan ang taong naroon, sinabi ng isang lalaki, "Ano daw, gusto niyang uminom tayo ng sirang gatas ng kabayo?" Agad naman sumagot ang isang lalaki na kausap din ito, at sinabing, "Paano kung sumakit ang tiyan natin?" At marami pa katanungan na walang malinaw na kasagutan, kanya-kanyang bulungan at tanungan, tila ba nainis ang ating bida sa mga tanungan at bulungan na walang kabuluhan, at tila ba nanakat ito. Agad nitong kinuha ang malaking kutsilyo at sinabi, "Kung hindi kayo makikinig sa akin at ang mga paa ninyo ay magsisimulang mabulok, sa halip ay personal ko na lang puputulan ang mga ito para sa inyo." Sabay tawa, muwahahaha. Agad naman ang inig sa takot ang mga nasa harapan ng ating bida. Sinabi ng isang lalaki, "Ah, sige po, iinumin na po namin yon." Sinabi pa ng ating bida, "Iinumin nyo ito araw-araw at walang mangyayari sa inyo." Kasalukuyan naman papasok si Colonel Kauren, hawak na nito ang kurtina para pumasok nang marinig niya. Ang sinasabi ng ating bida, sinabi pa ng ating bida, "Tinitiyak ko sa inyo na mabisa ito sa paggamot sa tetano." At nang marinig nito ang paliwanag ng ating bida, agad niyang hinawi ng dalawang kamay ang kurtinang pinto, at sinabing, "Totoo ba yan?" Agad napalingon ang ating bida, at sinabi, "Colonel Cow." At nang marinig ito ni Colonel Kauren, ay agad hinawi nito ang kurtinang kumot, at napasigaw nitong sabi, "Totoo ba yan, sinasabi mo?" Agad nagulat ang ating bida sa biglaang pagsulpot ni Colonel Kauren, napalingon siya dito at sinabi, "Colonel Cow." Muling sigaw na sinabi ni Colonel Kauren, "Totoo ba? Ang sirang gatas ng kabayo ay talagang mabisa sa paggagamot sa metal na lason." Napatingin pa ang dalawang manggagamot, tila ba ito ay nabigla. "Colonel Cow," sambit ng manggagamot na Feng, na may halong pagtataka. Agad naman sinabi ng ating bida, "Opo, at maaari maiwasan ang tetanus sa mga iba pa." Tumingin si Colonel Kauren sa manggagamot Feng, at muling nagtanong, na tila ba ay duda sa sinabi ng ating bida. Sinabi nito, "Manggagamot na Feng, totoo ba ang sinasabi niya?" Agad yumuko ang matandang Feng, at agad nagbigay ng respeto. Sinabi nito nang nakayuko, "Kahit na hindi ako ang nagsabi ng may katiyakan, naniniwala ako na medyo kapanipaniwala ang mga pahayag ni Young Master Hua. At isinasaalang-alang ko ang kanyang kahusayan na pananaw at katalinuhan." Muling tumingin si Colonel Kauren, at sinabi, "Ngunit hindi ba nakakasakit ng tiyan ang pagkonsumo ng nasirang pagkain?"
Kahit na mabisa ito para maiwasan ang tetano, hindi ba magiging problema kung magkakaroon pa ng isang sakit? Tumiimang pagkakatitig nito sa ating bida at sinabi, gusto kong bigyan mo ako ng tiyak na kasagutan. Tumitig din ang ating bida, tila ba ito ay nag-isip mabuti, bago sinabi, ang tetano ay hindi isang sakit na madaling gamutin, at sa parehong oras ay hindi ko ito magagarantiya. Na talagang hindi mo ito mahuhuli sa pamamagitan ng pag-inom ng sirang alak ng gatas ng kabayo, ngunit kung mayroon kahit kaunting pagkakataon na tumaas ang posibilidad na mabuhay ang pasyente, tumingin ang ating bida sa mga sundalo na kanyang ginamot, at nagpatuloy muli sa sinasabi, handa akong magresete hindi lamang ng sirang alak ng gatas ng kabayo, kundi sa lason din. Seryosong sinabi ng ating bida, tinitigan ito ni Colonel Kauren, tila pinag-aralan ang kanyang sinabi, nakatatapos lang. Maya-maya pa ay sinabi nito, ganoon ba? Mabuti kung ganoon. Sabay talikod nito, sa ating bida, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, nakita ko ang mga reaksyon ng karamihan dito, gaya niya na tila ngayon lang niya ginawa. Habang nakatingin ito sa nakatalikod na Colonel Kauren, huwag mong sabihin na meron din si Colonel Kau. Agad niyang tinawag ito, Colonel Kau, natusok ka ba ng metal na lasong Ginoong Kau? Agad napahinto si Colonel Kauren, habang hawak ang hinawi na kurtina. Lumingon ito sa ating bida at bahagyang pinagpawisan nito. Hindi niya maamin, at hindi niya maiwasan ang pagtataka kung paano ito nalaman. Maaari ba kitang makausap Ginoong Kau, kasabay sa pagpasok ng isang alaala ng ating bida, nung siya ay isang resident doctor. Nakita ko ang hindi mabilang na mga pasyente, na sinusubukang itago ang kanilang sakit mula sa akin. Sa aking nakaraang buhay, hindi kumibo ang lalaking pasyente na katayo ito na tila ito ay umiiwas. Sinabi pa niya sa kanyang isipan, sa isang lugar na nahihiya sila, at upang hindi mabunyag kung ano ang kanilang nararanasan. Habang napapakamot na umiwas ang isa pang pasyente. At ang iba ay ginawa ito upang subukan at itago ang mga sakit ng kanilang mga mahal sa buhay o mga kakilala. Habang makikita na tila ba tumatanggi ang lalaki. At sa kasong ito na ang huli, mula sa bakuran ng kampo. Habang nakatalikod si Colonel Kauren, at nakatanaw sa kawalan. Sumunod doon ang ating bida at sinabing, may tetano ba ang isa sa mga kakilala mo? Huminga ng malalim si Colonel Kauren, tumingin ito sa kadiliman ng langit, bago ito nagsalita, at sinabi, ang nakakatanda kong kapatid, matindi ang kanyang dinanas sa sakit niya. Dahil sa tetano, matapos ay tumingala ito, na tila doon maiibsan ang naramdaman niyang lungkot, ilang araw ang lumipas, naputol ang bukong-bukong niya, matapos ay muling huminga ng malalim. Bahagyang nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, sa isang bukong-bukong, pumasok sa isipan ng ating bida, ang maaaring nangyari, at sinabi sa kanyang isipan, ang pagputol ng paa ay halos walang maitutulong, dahil ito ang huling paraan. Dapat silang maghiwa ng mas malapit sa mga tuhod. At dapat siya ay magamot kaagad bago pa mahuli ang lahat. Agad sinabi ng ating bida kay Colonel Kauren, hindi sapat na putulin lamang ang bukong-bukong niya Ginoong Kau. At kailangan nating putulin ang kanyang binti hanggang tuhod bago pa ito lumala. Subalit agad na sumigaw si Colonel Kauren, tama na. Sabay sinuntok ng kanyang kamao ang bakod na tulos sa harap ng kanyang kinatatayuan. Nawasak ito. Habang ang ating bida ay nagulat, matapos ay kinuyam nito ng mahigpit ang kanyang kamao na tila nanggigil, at sinabi, wala akong masyadong alam sa tetano, ngunit ang aking kapatid ay ginamot ng pinakamahusay na manggagamot sa rehiyon nito. At dapat ay hindi ka nagmamadaling gumawa ng conclusion. Tila ba hindi nagustuhan ng ating bida ang sinabi ni Colonel Kauren? Agad siya tumutol sa ibig sabihin nito, at sinabi, hindi yan ang ginagawa ko, Ginoo. Agad sinabi ni Colonel Kauren, maaari ka nang umalis, isipin mo na ang iyong ginagawa ngayon, nagsalubong ang kanyang mga kilay, galit nagtiim ang kanyang mga bagang, at sinabi sa kanyang sarili, damn it. Matapos ay kaagad itong tumalikod at nagtitimpi nitong sinabi, sige, Ginoo. Hindi agad umalis doon si Colonel Kauren, tumingin pa ito sa kalangitan na tila ba pinakalma ang sarili. Lumipas ng ilang oras, nang maramdaman niya na tila siya ay payapa na. Agad siyang umalis doon at dumiretso sa kubol ng mga sugatan.
na agad siyang binati ng mga sundalong kawal na nakabantay doon. Sinabi nito, "Magandang gabi po Colonel Cao." Agad nitong hinawi ang kortina, at humakbang na pumasok sa loob. Napansin nito ang mga nakahilerang mga sundalo na ginamot ng ating bida, nakatuwang ang dalawang manggagamot. Sinabi niya sa kanyang isipan, na iligtas ba niya ang lahat ng mga sundalong ito? Sa kabila ng kanyang murang edad, napakahusay ng kanyang kasanayan. Inikat nito ang kanyang paningin, agad nagtaka ito, "Ha?" Gulat niya, nang makita niya ang pamilyar na mukha, lumapit siya dito at napaluhod. "Foreman Yu?" Sabi nito sa kanyang isipan, na may halong pagtataka pa rin, nakita niya ito na natutulog at maayos na humihinga. Buhay siya? Paano ito nangyari? Imposible ito. Ngunit, talagang nakita ko ang tiyan niya nang hiniwa ito, at alam ko, ay wala na itong pag-asa. Malinaw na pumasok sa kanyang isipan kung paano ito nahiwa ng itak sa tiyan. Nagawa rin ba niyang gamutin ang isang kritikal na sugat tulad nito? Tila ba naramdaman ng lalaking si Foreman Yu, na may tao sa kanyang tabi, unti-unting damilat ito ng mata. At bahagyang inangat ang katawan ng makilala ang nasa kanyang harapan. At sinabi, "Hindi ko napansin ang nandito ka, Colonel Cao." Sinabi ni Colonel Cao, "Humiga ka lang, akala ko ay halos mamamatay ka na." Ngumiti ng bahagya si Foreman Yu, at sinabi, "Yun din po ang akala ko Ginoong Cao. Ngunit sa palagay ko ay nagawa ko pa ito, pagkatapos ng lahat." Tumingin si Colonel Cao ren, sa kanyang kasamang sundalo, at sinabi, "Iniligtas ba siya ng manggagamot Hua?" Agad sumagot ito, "Opo, Colonel Cao ren, iniligtas po niya ang mga nasugatan ng espada. Mga pinana ng palaso, mga tinusok ng sibat, at maging ang mga iyon na tumalsik ang bituka. At kung hindi ko ito nasaksihan ng sarili kong mga mata, iisipin ko po na ito ay isang Daoistang ermitanyo ang gumawa ng milagrong ito." Sinabi ni Colonel Cao ren, sa kanyang isipan, "Mas kakaiba siya sa inaakala ko. Hindi ba ang gayong mga medical na kakayahan, ay hindi pa nagagawa, sa ngayon?" Nagtatakang sinabi nito sa kanyang isipan, "Marahil, baka nga kaya niya." Agad kumuyam ang mga kamay nito at ibinaksak niya sa lapag. Matapos ay tumayo ito nang nakakuyom pa rin ang kamao. At sinabi, "Gamutin mo ang nakakatanda kong kapatid, pati na rin." Makalipas ng ilang araw, sa squatter, sa isang abandonadong kubo. Habang ang ating bida ay abala sa kanyang pagtuklas ng gamot. Itinuro ko ang amag, mula sa mga halamang gamot sa coagulated casein, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay gagana. Note, ang coagulated casein, ay pagkain na ginawa mula sa namuong pinatuyong gatas na mula sa mga baka, kabayo, tupa, at iba pa, na kilala rin bilang keso. At habang hawak niya ito, maaari bang magkaroon ka na ng amag? Agad niyang hinati ito sa dalawa, at nang mahati, ay may napansin siyang bahagyang amag sa pinatuyong keso. Agad siyang napangiti, ayos, gumana siya. Agad dumating ang batang si Wuo, sumilip ang mata nito, sa ginagawa ng ating bida. At sinabi, "Manggagamot Hua, bakit mo hinayaan na masira ang mahalagang keso na iyon?" Nakangiting tumingin ang ating bida, at sinabi, "Ang berdeng amag na ito, ay magliligtas ng mga buhay. Ang dapat gawin ay mangolekta ng berdeng amag. Itanim, at alisin ang natutunaw sa taba, pagpipino o pinuhin ito, at payagan ang Carlo na sumipsip ng mga dumi. At kolektahin." Hinawakan ng ating bida ang kanyang baba, "Ngayon ay kailangan ko na lang magtanim ng amag. At tipunin ang mga ito pagkatapos ng pagpipino, sa paggawa nito, tiyak na magagamot ko ang mga gramo na positibo na bakterya." Agad niyang kinuyam ang dalawang kamay na tila tuwang-tuwa. Ang gram-positive bacteria ay bakterya na may cell wall na binubuo ng isang makapal na peptidoglycan layer. Dahil pinipigilan ng penicillin ang impormasyon ng mga cell wall, ang bakterya ay namamatay sa hubad nitong anyo, at ang tetano ay isa ring uri ng gram-positive bacteria. Habang nakatayo ang ating bida ay biglang napaisip ito, sinabi, "Ngunit gayunpaman, kung ang pasyente ay tumanggi sa paggamot, ay wala nang pag-asa pa." Mula sa labas ng palasyo, makikita ang isang lalaki na nanginginig, na tila ba ang mga impit na ungol ang kanyang natitirang hininga. Naninigas ito at tila kinakain ng sakit na yon. Ang kanyang katawan at ang kanyang lakas, ungol ang daing ang lumalabas sa kanyang bibig, habang nahahabag na nakatingin ang isang babae na, nasa kanyang harapan, habang si Colonel Cao ren, ay nakatayo sa labas ng silid sa pasilyo,
Naririnig nito ang mga sigaw at daing ng lalaki, napatungo ito at lihim na lumuluha, habang sinambit nito, ang pangalan ng kanyang nakakatandang kapatid, Cao Cheng. Sa pagpasok ng kanilang ina sa silid, pinahigop ito ng tubig, na agad naman itong hinigop ng lalaking si Cao Cheng. Ang nakakatandang kapatid ni Colonel Cao Ren, matapos ay umubo ito ng paulit-ulit, kasama ng sipon at pagsinga, tila ba ito ay masusuka pa. Habang nakatingin si Colonel Cao Ren, sa kanyang nakakatandang kapatid, agad pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang narinig na sinabi ng ating bida, sa labas ng kurtina sa kampo, tila ba naririnig pa niya ang boses nito na sinabi, matapos siyang bigyan ng sirang gatas ng kabayo, ay maaaring hindi na lumala pa ang kanilang kondisyon sa loob ng ilang araw. Habang patuloy pa rin umuubo ang kanyang kapatid, ngunit marahil ito ay hindi sapat upang ganap na gumaling, malungkot na napatungo ang babae, maya-maya pa ay lumabas na sa silid ang babae, kasabay ng kanyang alalay, at bago lumabas ay sinulyapan nito si Colonel Cao Ren, at sinabi, ipatawag mo ang manggagamot Song. Tumingin si Colonel Cao Ren sa babae, at sinabi, ang manggagamot na yun ay hindi kayang gamutin si Cao Cheng. Galit na lumingon ang babae, at sinabi, siya ang pinakamahusay na mayroon dito. Mas gugustuhin mo bang tingnan siya ng ibang kwak na manggagamot na walang kakayahan na manggamot? Bahagyang yumuko si Colonel Cao Ren, at sinabi sa isipan, tama siya. Walang ibang manggagamot sa Kiao County na makakapagpagaling sa kapatid ko. Pumasok sa kanyang isipan ng mga herbal na gamot. Bago sinabi, maliban na lang kung muling pumasok sa isipan niya ang sinabi ng ating bida. Kailangan kong magligtas ng maraming pasyente hanggat maaari, Ginoo. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, baka sakaling makaya niya. Agad niyang sinabi ito sa babae, may kilala akong makakagamot ng tetano. Agad napahinto ang babae, bumalik ito sa harapan ni Colonel Cao Ren, at sinabing, totoo ba? Nasaan siya? Sinabi ni Cao Ren, siya ay, nag-alanganin pa itong sinabi ngunit itinuloy din, dito siya mismo sa Kiao County. Bahagyang nagtaka ang babae, agad sumigaw ito at tinawag ang isang kawal. Ikaw dyan, lumingon ang babae at sinabi maghanda ka ng kabayo, ngayon din. Siguraduhin mong mababantayan mo ang manggagamot ng may lubos na may paggalang. At agad itong tumalikod, para umalis. Agad, isinara nito ang pintuan, naiwan naman na bahagya pa nakatulala si Colonel Cao Ren, matapos ay sinabi nito sa isipan, nagtitiwala ako na gagawin mo hawakan ang sitwasyon ng maayos ina. Samantala sa lugar ng mga squatter, at kung saan nandoon ang ating bida, at kasalukuyan siyang nakaupo, sa labas ng bahay habang abala sa kanyang ginagawang pagtutuklas ng gamot. Napahinto ito at bahagya pa napalingon sa dumating na sakay ng kabayo, nagmamadaling bumaba, ang lalaking sakay ng kabayo. Lumapit ito sa kanya at sinabi, Young Master Hua Fu. Tumatakbo pa na hanggos nito, sinabi ng ating bida, ikaw yon. Ang opisyal ng militar, di ba? Agad sinabi ng lalaking opisyal ng militar ang pakay, si Lord Cao Cheng. Ang ibig ko pong sabihin, si Colonel Cao Ren, nasa kritikal na kondisyon ang nakakatanda niyang kapatid. Bilisan na po natin, kailangan na po natin magmadali. Tila nabigla ang ating bida, agad itong tumalikod at sinabing, sandali lang po, may kailangan lang akong kunin. Nagmadali ang ating bida na pumasok sa loob ng bahay, agad niyang kinuha ang nasa sisidlang na gamot na kanyang ginawa. At habang hawak niya ito pinagmasdan niya ito saglit at sinabing, mabuti na lang ay nakagawa ako ng penicillin. Nang makalabas ng bahay mabilis siyang tumalon sa kabayo para umangkas sa lalaki, at sinabing, Tara na. Mabilis na tumugon ang lalaki, at mabilis na pinatakbo ang kabayo, at habang tumatakbo ang kabayo, sinabi niya sa kanyang isipan, 10 araw na ang nakakalipas nang nasabi niya sa akin ang tungkol sa naputol na bukong-bukong ng kanyang kapatid, sana nga lang ay may oras pa, para gamutin siya, habang tumatakbo ng mabilis ang kanilang sinasakyan na kabayo, hanggang sa sumapit sila sa palasyo. Nasa labas pa lang sila ng tarangkahan at hindi pa sila nakakababa ng kabayo, nang marinig nila ang nagkakagulong sigawan. Bilas sa inyo magdala kayo ng tubig, ang young master ay nanganganib na sa kanyang sakit. Nang makababa sila sa kabayo ay agad silang sinalubong ni Colonel Cao Ren, at sinabing, sa wakas nandito ka na. Humakbang si Colonel Cao Ren, na tila hirap ihakbang ang mga paa na pinipilit iayos ang mga lakad.
Agad napansin ito ng ating bida, na agad nagulat. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Huwag mong sabihin." Naputol ang kanyang nasa isipan na sasabihin, nang bigla siyang yayain ni Colonel Kauren, "Halika na dito tayo." Patuloy itong naglakad habang nasa likod ni Kauren, ang ating bida. Patuloy tinignan ng ating bida ang mga hakbang ni Colonel Kauren, habang umiikot ang paa nito na tila ba iniwasan madiinan ng sugat sa paa. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Siguro ay natapilok lang ang paa niya, at hindi dapat ako tumalon sa isang haka-haka." Hanggang sa sumapit sila sa harapan ng silid ni Cao Cheng. Agad binuksan ni Colonel Kauren ang pintuan ng silid ng kanyang kapatid. At sinabi, "Dumating na po ang manggagamot ina," habang nasa likod nito ang ating bida. Agad sinabi ng kanyang ina, "Papasukin mo siya dito sa loob." Mahaba at baka nahirapan siya sa biyahe niya, lumapit ang babaeng ina ni Colonel Kauren, at hinanap ang manggagamot, at sinabing, "Nasaan ang manggagamot? Di ba sabi ko papasukin mo siya dito sa loob?" Tila naman, nagtataka ang ating bida. Inilahad ni Colonel Kauren ang kanyang kamay na formal na ipinakilala sa kanyang ina, ang ating bida. "Ang binatang ito, ang manggagamot na sinabi ko sayo." Agad kumunat ang noo ng babae, tumalim ang mata na nagtataka. At galit na sinabi, "Seryoso ka ba sa sinasabi mo? At gusto mo bang hayaan ko ang batang ito, na gamutin niya ang kapatid mo?" Bahagyang tumalim ang mata ni Colonel Kauren, at sinabing, "Maaring siya ay bata pa, ngunit siya ay isang mahusay na manggagamot, ina. At nakita ko siyang nagligtas ng mga sundalong wala ng pagkakataong mabuhay pa." Tumalikod ang babae na ina ni Colonel Kauren, at bahagyang sumulyap, at sinabing, "Ayokong magsalita ng masakit, dahil pumunta siya dito para sa atin. Gayunpaman, hindi ko hahayaan ang isang batang lalaki na mukhang halos wala pa sa hustong gulang para ito ay gumamot sa iyong kapatid." Habang nakatingin naman ang ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, "Siguro ay hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang reaksyon niya." Agad tumalikod ang babae, agad tumutol si Colonel Kauren, at sinabi, "Ngunit ina." Agad pinutol ang sasabihin sana ni Colonel Kauren ng kanyang ina, habang ito ay nakatalikod at sinabi, "Ang kakayahang medikal ay tungkol sa karanasan, hindi ba?" Habang tila ito ay matutamba, ngunit nagpatuloy ito sa kanyang sinasabi, "Tingnan natin kung paano mangyayari, dahil mayroon tayo manggagamot Song, ang pinakamahusay na manggagamot sa Kiao County." Matigas na sinabi ng kanyang ina, napatiim ng bagang si Colonel Kauren, tila gusto pang magsalita ngunit, mas pinili ang manahimik. Agad naman sinabi ng ating bida, "Kung ganoon po." Agad yumuko ito at nagbigay galang, at sinabing, "Uuwi na po ako." Mabilis na sumulyap si Colonel Kauren, tila ba ito ay tutol sa pag-alis ng ating bida. At mula sa nakahiga na si Cao Cheng, agad damilat ang mata nito matapos ay tumirik, napasigaw ito ng malakas, at nanigas. Tila ang tetano ay umakyat na sa utak nito, agad lumapit ang kanilang ina at tinawag ito. "Cheng," mabilis tumakbo si Colonel Kauren, para daluhan ang kanyang kapatid. Muling sumigaw si Cao Cheng, at tila wala na sa kanyang sarili, hindi na huminto ang paninigas nito maging ang pagtirik ng mata nito, na tila ba ito ay nagkikisay na. Tinawag ito ni Kauren, at pilit itong ginigising, maging ang kanilang ina, ay tinatawag ito, at impit na lumuluha, nang masaksihan ito ng ating bida, agad itong tumalikod para umuwi na. Rinig pa niya ang mga sigaw at pighati ng mga ito, mabilis humakbang ito, at sinabi, "Huli na para iligtas ko siya." Lumipas ang mga oras, sa abandonadong kubo, nakabalik na ang ating bida. Sinabi ng opisyal ng military, "Ang aking taos-pusong paghingi ng tawad, Young Master Hua." Malungkot na sabi nito, agad na esenenyas ng ating bida ang kanyang kamay, at sinabi, "Naku, hindi, ito ay hindi mo kasalanan. Huwag mong isipin yon, Kapitan Huang." Subalit nagpatuloy pa rin ito sa kanyang sinasabi, mababakas pa rin ang kalungkutan nito. Si Madam Cao ay talagang napakabait at matalinong tao, ngunit siya ay naging medyo tensyonado, simula na ang kanyang anak na panganay ay nagkaroon ng malubhang sakit. Agad pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng babae, ina ng mga Cao. "Mag-isip ka nga, kahit sino ay ganyan ang magiging reaksyon. Kapag nasa ganoong sitwasyon ang kanilang mga anak." Tumingin ang ating bida kay Kapitan Huang,
at sinabi, huwag ka nang mag-alala pa, hindi naman nasaktan ang kalooban ko. Kaya lang si Lord Cao Cheng, malamang, baka hindi na siya magtatagal ng 1 linggo. Agad bumundol ang kaba, kay Kapitan Huang, at sinabing, ngunit kung ganoon kabigat ang kondisyon niya, hindi mo na ba siya kayang gamutin? Agad sumingyas ang isang kamay ng ating bida, at sinabing, ito ay hindi na. At kahit na ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo, ay hindi makapagpapagaling sa kanya. Nagulat si Kapitan Huang, sa sinabi ng ating bida, at sinabing, hindi maaari ito. Sinabi ng ating bida, may nagpapaalala sa akin, napansin kong na tila may tinitiis na karamdaman si Colonel Cao Ren, kanina. Natusok ba siya ng kahit anong metal na bagay kamakailan? Sinabi ni Kapitan Huang, batid ko na humakbang siya sa isang caltrop, ngunit ito ay isang maliit na sugat lamang. Pumasok sa isipang ng ating bida ang mga hakbang ni Colonel Cao Ren, na tila umiiwas na madiinan ang bahaging may sugat, at sinabi niya sa kanyang isipan, so, tama nga ako, agad sinabi ng ating bida sa kanyang kaharap, na si Kapitan Huang, kung ganoon, may posibilidad na si Colonel Cao Ren ay may tetano na din, at kung maaari, siguraduhin mo na sabihin kay Colonel Cao Ren, na kailangan matignang ng manggagamot ang kanyang paa. Agad bumundol ang kaba kay Kapitan Huang.